How are you, sir? Good morning. Okay, so what questions do you have for me today? How's PRD right now? He's in very good spirits. Thank you, sir. Do you have first question? Sir, our first question, in relation to your statement before about accusations with respect to rejecting your proposals or whatnot, there has been a response that you were actually telling fake news because then they released a document with respect to your observations, sir. Do you have a comment in relation to that? I made observations in response to a court order. I did not file a specific request asking to limit the participation of victims. The victims have a right to make their observations, and they will make their observations. Now, I'm not going to engage in fantasy litigation on the sidelines with Attorney Joel Butuan or anybody else. Sir. Thank you, sir. Attorney Kaufman, under the principle of disqualification, is the Philippines still legally required to cooperate with the ICC? This is the core argument of those people, Mr. Butuan. We'll be addressing that argument in the context of our jurisdictional challenge in due course. And also, has the defense faced any political pressure from Philippine authorities or foreign actors to compromise the fairness of the case? I'm not aware of any pressure that's been placed on me or any members of my team. Lastly, sir, the arrest warrant was first marked secret. As later made public, does defense see this as a violation of Mr. Duterte's rights for us? Applications for arrest warrants at the ICC are always made secretly and confidentially. Otherwise, it would frustrate the whole purpose of an arrest warrant. Only later on are they made public. Everything that has happened in this case has been done according to the books and according to law. I have no argument that anything was done with regard to the publication of the arrest warrant in an inappropriate fashion. What I believe was inappropriate was the failure by the Philippines government to afford the former president his due rights under Philippines law and under the Philippines Constitution. Sir, in relation to that, there are some certain public officials saying that it's already a done deal, saying that perhaps referring to the former president not being able to be brought back to the Philippines. What's your comment on that? Well, I don't know what done deal they're talking about. As far as I'm concerned, I'm going to do everything possible to get him back to the Philippines as soon as possible. Thank you so much for that, sir. Do you want to, do you have a question, statement, sir, rather, to the Filipino people or those who are critical with respect to the process ongoing with The Federal Reserve Bank of New York just issued a digital dollar, Sumingit naman ito. effectively replacing paper money. Ikaw naman The only eh. comment I have, once again, is that the former president knows that the vast majority of his supporters wish him to be out, wishing to be out as soon as possible. He sends his best wishes, and he's grateful for the support that he's been given. Thank you so much, Attorney Tom. Thank you. Thank you Have a so good day. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. Ayan, tapos na. Okay, o ayan, tapos na. Sir, we're always praying for you. Ayun. Thank you so much for your effort. O, If you want coffee, ayan. O, di ba, no? O, muli, pinasinungalingan na naman ni Attorney Kaufman yung mga pinagsasasabi ng mga lawyers nung EJK victims. O, di ba? Tingnan ako nabudol, naniwala ako. Kaya, bago tayo ngayon maniwala dun sa mga nagkukwento, gumagawa ng mga pabida-bida, mga gumagawa ng mga fake news, mag-ano muna tayo. Huwag tayong makikinig ng isa lang. Huwag tayong dalawa, tatlo, apat. More the better. Diba? Tapos, balansehin nyo kung pare-pareho ba sila ng sinasabi o may pagkakaiba. Tulad si Attorney Claire, ang nagbabalita na mainstream media na, mga sikat ng mga TV station, sasabihin niya, wag daw pansinin yung mga krimen na ginagawa o nangyayari sa Philippines ngayon. Isang tabi nyo daw yan. Diba? Huwag paniwalaan. Grabe itong tagapagsalita nato ng Pangulo, no? So, wag basta maniniwala sa mga attorney, like ni konti-konti ka na lang, konti! Di ba? Konting-konti ka na lang, konti! Di ba, no? Oh,
Bakit ako biglang nag-live? I am so happy. Masayang masaya ako dahil yun bagang rally sa Tondo, sa Manila. Sa Tondo ba yun? Basta sa Manila ni Senator Isko. Biglang dumating si BP Sara. Tapos maraming sinabi si BP Sara. Tapos hindi niya akalain na nandun si Senator Amy. Kasi si BP Sara mahilig yan sa mga surprise visit. Siya yung hindi nag-a-announce kadalasan eh. Pero yung susunod niya, in-announce na niya. Kasi yung susunod niya, doon sa distrito ni Joel Chua. Sino si Joel Chua? Siya yung congressman na bira ng bira kay Sara Duterte. Doon sa kongreso. Isa, si Joel Chua, sa nag-impeach kay Sara Duterte. Lagots. Di ba, no? Nagpapasalamat ng bonggang-bongga si BP Sara kay Congressman Martin Mualdez. Kitambaloslos, Kitambi. Bakit? Pumayat daw siya dahil doon na. Dahil sa pinagkagagawa mo, Martin! Pumayat si BP Sara. Tapos marami pa siya pinasalamatan. Tapos kinuwento rin niya, nung nagpasama siya kay Senator Amy, kay PBBM. Tapos sa harap daw niya, nag-i-English daw yung magkapatid. Kung mag-usap daw, English eh. Sabi niya, ay, agoy, Englishan. Sabi si BP Sara. Pagkatapos, sa harap niya, nagtalo dahil ang pinag-uusapan daw yung Constitution. No? Changing the Constitution. Naglalaban yung magkapatid. O, kita niyo? Si Sara mismo nagpapatunay. Nakita niya noon pa. Noon pa, alam na ni BP Sara na magkaiba si Amy Marcos at saka si Bonget. Diba? Magkaiba sila. Iba-iba magkakapatid. Sus, Ginoo naman kayo, oo. Kayo nga may kapatid eh. Walang he kapatid nyo, kayo mabait eh, hindi ba? O kayo yung mawalang hiya, yung kabait yung kapatid nyo mabait. Ganun yun eh, di ba? Magkaiba sila. Kaya pinaninindigan ni BP Sara na iboto si Amy Marcos. O, di ba? Kaya yung mga nagsasabi na iniurong na ni Sara Duterte ang kanyang pangangampanya na iboto si Amy Marcos. Boo! Mali kayo. Boo! Mali kayo. Ay, nako. Ako kasi bet na bet ko si Amy Marcos eh. Tapos sabi pa ni BP Sara, ipagpapatuloy ni Senator Amy Marcos ang pakikipaglaban sa mga anomalya sa gobyerno. Di ba? Lalo ipagpapatuloy niya yung kanyang naumpisahan para kay Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong ay best friend ni Senator Amy Marcos. O di ba? Walang makagagawa ng ginagawa niya. Ano ba naman kayo? Kahit sabihin pang maraming abogado, maraming iba ang Amy Marcos. Yan. O, di ba, no? Eh, sabi ko nga sa inyo eh, trust. Pagtiwalaan natin ang isang Amy Marcos at ang isang Sara Duterte. Hindi ko alam kung sino yung pipiliin niya doon sa maraming inendorso, mga kung sino-sino eh. Nakakatawa lang. Kasi si Senator Robin Padilla, inendorso si Amy. Si Sara Duterte, ganun din. Nung nagpunta sa Dahig naman, si Congressman Pulong Duterte, iba naman yung in-endorso niya. Yun daw sinabi ni Duterte, Tatay Digong. Kanya-kanya yan. Magbibigay ng mga magagaling na tao at karapat dapat na iboto ang mga Duterte, lalo ang Tatay Digong. Nasa sa inyo yan ng pagpili. Pero isa lang ang sinasabi niya, vote straight Duterte. O kung sino may idadagdag yung dalawa, o di mamili na kayo. Pero ako bet na bet ko si Amy Marcos. Bet na bet ko yan. Di ba? Walang makagagawa ng ganun. Hindi natin nakikita kung paano nag-uusap si Bonget at ang kapatid. Di ba? Hindi nyo rin nakikita kung paano kami nagbumurahan ng kapatid ko. Ang kapatid ko, guguluhin ng mga anak ko sa Philippines, tapos tatawagan ako dito. Sa telepono, sa messenger, nagtatalo kami magkapatid, di ba? Oh, hanggat hindi siya sumusuko, hindi ako huminto. Ate ako nun. Si Amy rin, super ate. Di ba? Ganun lang yan. Kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayo ng paninindigan para sa tama. Kanya-kanya tayo ng pakikipaglaban para sa tama. At kanya-kanya rin tayo ng pag-uugali. Anong pag-uugali meron ka? Pareho ba kayo ng kapatid mo? Agree ka ba doon? O magkaiba kayo? Kasi si Bonget at si Amy Marcos ay magkaiba. At pinatunayan yan
ni VP Sara Duterte. Kaya naman, karapat dapat na iboto muli sa Senado ang isang Senator Amy Marcos. Diba?